Ang Aklat ng Roma Kabanata 9. Sinasabi ko ang katotohanan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling, at kasamang nagpapatunay ang aking konsiyensya sa banal na espiritu, na sa akin ay may labis na kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat nanaisin kong ako na lamang ang may sumpa at maihiwalay kay Kristo para sa kapakanan ng aking mga kapatid, silang aking mga kalahi ayon sa laman. Sila ay mga Israelita, nasa kanila ang pagkupkup, ang kaluwalhatian, ang mga kasunduan, ang kaloob ng batas, ang pagsamba sa Diyos, at ang mga pangako. Sa kanilang mga ninuno nagmula si Kristo ayon sa laman na siyang Diyos sa lahat. Nawa purihin siya magpakailanman. Amen. Ngunit hindi sa nabigo ang mga pangako ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng nasa Israel ang tunay na kabilang sa Israel. Hindi rin lahat ng kaapo-apuhan ni Abraham ay tunay niyang mga anak. Ngunit, sa pamamagitan ni Isaac tatawagin ang iyong mga kaapo-apuhan. Iyan ay, ang mga anak sa laman ay hindi mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga anak ng pangako ay itinuturing na kaapo-apuhan. Sapagkat ito ang salita ng pangako, sa panahong ito ay darating ako, at isang anak na lalaki ang maibibigay kay Sarah. Hindi lamang ito, ngunit pagkatapos ring magbuntis ni Rebecca sa pamamagitan ng isang lalaki, na ating amang si Isaac. Sapagkat ang mga anak ay hindi pa isinisilang at walang pang nagagawang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ayon sa pagpili ang manatili, hindi dahil sa mga gawa, kung hindi ay dahil sa Kanya na tumatawag, sinabi sa Kanya, ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. Tulad ng nasusulat, inibig ko si Jacob, ngunit kinamuhian ko si Esau. Kung gayon, ano ang sasabihin natin? Mayroon bang kawalan ng katarungan sa Diyos? Huwag no ang mangyari, sapagkat sinabi niya kay Moises, kawan ko ang sinumang kawan ko, at kahahabagan ko ang sinumang kahahabagan ko. Kaya nga, hindi dahil sa kanya na nagnanais, hindi rin dahil sa kanya na tumatakbo, kundi dahil sa Diyos, na nagpapakita ng awa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito kaya itinaas kita, upang maipakita ko ang aking kapangyarihan sa pamamagitan mo, at upang maipahayag ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, may awa ang Diyos sa sinumang nais niyang kawan, at pinapatigas niya ang kalooban ng sinumang naisin niya. Sasabihin mo sa akin, bakit pa siya humahanap ng kamalian? Sapagkat sino ang nakapigil sa kanyang kalooban ni minsan? Sa kabilang banda, tao, sino kang sumasagot laban sa Diyos? Sasabihin ba ng hinulma sa humulma nito, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan sa putik ang magpapalayok, upang gawin sa iisang tumpok ng putik ang isang sisidlan para sa natatanging paggagamitan, at ang isa pang sisidlan para sa pang-araw-araw na paggagamitan? Paano kung ang Diyos, na nagnanais ipakita ang kanyang galit at ipahayag ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiyaga ng may labis na pagtitiis sa mga sisidlan ng galit na naihanda para sa pagkawasak? Paano kung ginawa niya ito upang mahayag ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na noon pa ay inihanda na niya para sa kaluwalhatian? Paano kung ginawa niya rin ito para sa atin, na tinawag din niya, hindi lamang mula sa mga Hudyo, ngunit mula rin sa mga Gentil? Gaya rin ng sinasabi niya sa Hosea, tatawagin kong mga tao ko ang hindi ko dating mga tao, at minamahal na hindi dating minamahal. At sa lugar na pinagsabihan sa kanila, hindi ko kayo mga tao, doon ay tatawagin silang, mga anak ng Diyos na buhay. Isinisigaw ni Isaias ang tungkol sa Israel, kung ang bilang ng mga anak ng Israel ay sindami ng buhangin sa dagat, mangyayari na ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagkat hindi magtatagal, lubusan ng tutuparan ng Panginoon ang kanyang salita sa daigdig. At ito ay gaya ng sinabi ni Isaias noon, kung hindi nagtira ng mga lahi ang Panginoon ng mga hukbo para sa atin, tayo ay naging katulad sana ng Sodoma, at naging katulad ng Gomora.
Kung gayon, ano sasabihin natin? Na ang mga Gentile na hindi nagsisikap para sa katwiran, ay nagkamit ng katwiran, ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel, na nagsikap ng katwiran sa kautusan ay hindi nagkamit nito. Bakit hindi? Dahil hindi nila ito sinikap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Natisod sila sa batong katitisyaran, gaya ng nasusulat, tingnan ninyo, naglagay ako sa Sion ng batong katitisyaran at malaking batong kadadapaan. Ang sinumang manampalataya rito ay hindi mapapahiya. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa iyong makapangyarihang awa at biyaya. Sa gitna ng aming mga pakikibaka at kawalan ng katiyakan, ipaalala mo sa amin na perpekto ang iyong mga plano at tiyak ang iyong mga pangako, kahit hindi namin ito nakikita. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong banal na layunin at tanggapin ang aming tawag bilang iyong mga anak, sa pagkaalam na walang makakapaghiwalay sa amin mula sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig at sumunod ng tapat. Amen.